Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Tasyo. Taong 1970. Pasilan. Maryosep kayo. Nasaan ba ang mga magulang niya? Sabay pa talaga kayong nabuntis. Manang-mana sa nanay na basta na lang bumubuka ka kapag may lalaki. Mabuti sana kung papanagutan hindi naman. Pareho kayong perwisya. Wika ni Aling Melda. Umaga pa lamang, maingay na sa tahanan ni Mang Tasyo. Umuwi mula sa Maynila ang dalawang apo. Parehong buntis. Parehong tinakbuhan ng lalaki. Melda, unawain mo na lang yung mga bata. Hindi pa masyadong nahubog ang isipan sa realidad, kaya pagpasensyahan mo na lang. Mainam nga sa atin umuwi. Magagabayan at maaalagaan. Paula at Mena, pumasok na kayo sa kwarto. Magpahinga dahil masela ng pagbubuntis. Ako nang kakausap sa lola nyo. Wika ni Mang Tasyo. Kinukonsinti mo na naman ng mga bata. Tignan mo ang nangyari kay Cora. Sinuportahan mong maling gawain, kaya yung mga anak na tulad. Ano, magiging tanggapan ng buntis tong pamamahay natin? Inagrabyado na nga yung tao. Sinisermonan mo pa. Wala akong kinukonsinte. Nangyari na kasi. Alangan naman ipagtabuyan pa natin. Anong sasabihin ng mga tao? Ako nang bahala sa mga bata. Mas mabuti pang pumunta ka sa lungsod para bumili ng mga pagkain. Dumarami na tayo dito sa bahay. Ay nako, ewan ko sa iyong matanda ka. Kung ano man ang mangyari sa kanila, kargo mo. Konsentidor ka. Napabuntong hininga si Mang Tasyo. Hindi na pinansin ang himutok ng asawa. Naunawaan niyang nag-aalala ito para sa mga apo na ngayon ay humaharap sa pagsubok ng buhay. Kahit papano nagpapasalamat siya dahil sa kanila umuwi. Hindi sa ina na perwisyo ang hatid. Hindi marunong mag-alaga ng anak. Pagpasensya nyo ng matanda ganun lang talaga yon. Nga pala, hihilutin ko ang tiyan nyo. Nagreklamo kayo kanina na masakit, hindi ba? Suriin natin ang kalagayan ng bata pero mamaya na. Mag-agahan muna kayo. May hinanda ko sa mesa. Pagtiyagaan na lang, yun lang ang meron tayo Pasensya na po talaga kayo, Lolo. Wala kasi kaming ibang malapitan Hindi pwede kay Mama. Sumama sa ibang lalaki. Hindi namin nagustuhan yung ugali, sobrang manyakis kasi. Wika ni Nina. Lolo, hayaan niyo po. Pagkatapos kong manganak magtatrabaho ako. Ako po ang bubuhay sa atin. Wika ni Paula. Ako rin po. Kinontrata ko na yung dati kong amo. Pagkatapos kong manganak, papasok ako para may panggastos tayo. Hindi niyo na kailangang kumayod ni Lola. Sagot na po namin ni Paula. Ay kayong dalawa talaga, oo. Sa susunod nyo na isipin ang bagay na yan. Importante ang kalusugan at kalagayan ng mga apo ko. Yung nasa sinapupunan nyo. O siya, halina sa kusina ng makakain. Pagkatapos ng salo-salo sapag, pinagpahinga sandali bago hinilot. Nakahinga si Mang Tasyo dahil walang komplikasyon ng pagbubuntis. Sadyang kinabag lang kaya nakaramdam ng pananakit. Epektibo tong haplas pampawala ng kabag. Gabi na kasi kayo pumunta rito kaya ganun Huwag na rin muna kayo maligo ng sobrang aga para makaiwas sa malamig na hangin. Binigyan ng tig-isang bote ng haplas ang mga buntis. Nilagay sa mataas na bahagi upang hindi madaanan. Pagsapit ng hapon nagtungo sa balon si Mang Tasyo. Siya lang mag-isa. Pero pakiramdam niya, may kasama dahil sa presensyang umaaligid. Umaktong hindi alam dahil kapag pinansin, magpapatuloy sa pakikipaglaro. Hindi nagtagal. Lumitaw ang itim na hubog ng tao sa unahan
palipat-lipat ng direksyon, sumasaglit pa sa pagsampal sa matanda. Nainis na si Mang Tasyo nang maramdaman ang paggampas ng hangin sa pisngi. Katumbas ito na parang sinasampal. Hindi siya bumigay. Hinayaan hanggang sa naglaho. Pagdating sa tahanan, napansin ang bagyang pamumula ng muka. Kagad pinahira ng haplas. Nawala rin makalipas ang ilang sandali. Sinampal ka na naman ng engkanto, ano? Yan ang sinasabi ko sa'yo. Huwag mo nang dalhin ng matang dignom para hindi ka lapitan. Mamaya bumaliktad ang ulo mo eh. Masyadong malakas ang presensya ng gamit mo. Wika ni Aling Melda. Nang mapansin ang tanga ni Mang Tasyo, gustong kunin ng mga engkanto at nilalang bilang karagdagang lakas sa kanila. Grabe ka naman sa akin. Hanggang doon lang naman yun. Hindi nila ako masasaktan ng higit pa rito. Malas lang nila kapag nagkataon. Papatayin ko eh. Hambog! Yung kapre nga nung nakaraang linggo hindi mo kinaya eh. Kung hindi ka nakaisip ng paraan, siguro pinaglalamayan ka na. Kahit sinong makakarinig iisipin ang sama mong asawa. Maghulos dili ka sa pananalita mo, baka mapikon ako. Ikaw talaga ang mangangahoy kay tama. Huwag mo kong takutin, gurang. Kung ubos na ang panggatong, di hindi ako magluluto. Si Mang Tasyo na lamang ang umurong. Kapag ganito ang usapan, walang laban sa asawa. Nagtungo siya sa bakuran upang atupagin ang pagsisibak dahil malapit na rin ang oras ng pagluluto. Sa kalagitnaan, napansin ang anino ng nilalang nakasilip sa pagitan ng mga kahoy. May kalayuan ang pwesto, pero dahil sa tanga ng matanda, ramdam niya ang presensya ng aswang. Diretso ang tingin sa bintanang tinutulugan ni Mina at Paula. Sa inis ng matanda, dumampot ng sinibak at saka binato. Sumapul ito sa nilalang. Nagalit. Nagmamadaling lumapit pero hindi magawang saktan si Mang Tasyo dahil sa tangan. Umatras na lamang ito at naglaho sa dilim. Duwag! Subukan mong bumalik dito. Itak na ang ibabato ko sa'yo. Pati mga apo ko pagdidiskitaan pa. Lolo, sino po yung kausap niyo? Wala namang ibang tao ah. Napalingon si Mang Tasyo kay Paula. May lumapit kasing aso, sobrang kulit. Ayun, tinaboy ko. Ay talagang lumabas ka pa, ano? Balak po namin ni Mina na maglakad-lakad. Ehersisyo po kumbaga. Baka kasi mamanas yung paa namin. Uso po yun sa mga buntis, hindi po ba? O siya, sige. Sasamahan ko kayo para masiguro ang kaligtasan nyo. Ay sandali lang Isasauli ko lang tong itak sa loob, bantayin nyo ako. Sa malapit lang sila naglibot. Hindi pumayag si Mang Tasyo na lumayo ang mga apo dahil nakaabang sa paligid ang mga nilalang. Hindi man nakikita ng mga buntis, pero tinataboy ito ng matanda. Nakikinig naman ang iba, pero may mga iilan na makulit. Sinusubukan ang pasensya ng matanda. Isang itim na figura ang lumapit kay Mina. Nagmamadaling umalis matapos usalan ni Mang Tasyo. Hindi tumigil. Bumalik ng bumalik kahit natatamaan ng bisa ng medalyon. Nang masagad ang matanda, ikinulong sa loob ng nyug. Lumawak ang ngiti ng antingero. Nagwawala ang elemento. Makulit ka kasi. Kaya mabulok ka dyan sa loob. Pagbalik ng tahanan, muli na namang nasubok ang pasensya ni Mang Tasyo dahil merong nakaabang. Inihipa ng dasal, nagunahan sa paglaho. Kinagabihan, itinaas ng antingero ang depensa at pananggalang sa buong tahanan
Kahit na itataboy ang mga ito sa simpleng salita, merong pa ring ayaw tumigil. Hindi mawala ang ngiti ni Mang Tasyo nang marinig ang sigaw ng mga nilalang. Nilagyan ng sabulag ang pangontra kaya hindi nakikita. Saka lang malalaman kapag lalapit na sa tahanan, isa-isang natunaw. Nakakaliw ang boses na mga ito ha. Masyadong hayok sa pambibiktima. Kaya kahit may panaggalang papasukin, ayan, losaw tuloy. Wika ni Mang Tasyo. Narinig ni Aling Melda. Sira ulong to. Tulog o gising nagsasalita mag-isa. Hoy Gurang, magpatulog ka. Ang ingay mo! Nang mga sumunod na araw, subsob sa pag-aasikaso sa mga apo. Nasa pangatlong buwan ng pagbubuntis, kung kaya't nangangailangan ng iba yung pag-aalaga. Katuwang naman dito ang asawa na unti-unting humupa ang galit. Ito ang gumagabay dahil mas maalam sa ganitong bagay. Si Mang Tasyo ang umako sa pagtataboy ng mga nilalang. Hindi lang engkanto, meron pang nagpaparamdam na aswang. Hindi nakakatulog tuwing gabi. Sa araw na lamang nagpapahinga. Mas aktibo ang mga nilalang pagsapit ng dilim. Langis, patalim, at ang kanyang tangan ang panlaban. Isang hapon, habang nagpapausok ng suwa si Aling Melda, nangahas ang isang aso. Dumiretso sa loob, pero mabuti na lamang nakasalubong ni Mang Tasyo kung kaya't naitaboy. Siniguradong mapapatamaan ng tigalpo para mabigyan ng leksyon. Tasyo, akala ko ba ikaw ang bahala sa paglalagay ng depensa sa bahay? Bakit nakapasok ang asong yan? Parang sigbin. Umayos ka. Mapapahamak ang mga apo ko. Nakapasok nga, pero hanggang dyan lang yan. Nakita mo namang nanghina eh. Sa pintuan pa lang, inatake na ng depensa. Hindi nalala yung malagutan ng hiningayan kapag nagpatuloy pa. Hinaan mo nga ang boses mo. Baka isipin ng kapitbahay, mag-aaway na naman tayo. Sinundan ng antengero ang aso. Naabutan ito sa kagubatan. Nakabulagta habang nag-iingalo. Mulat ang mga mata. Tabingi ang bibig. Nakalabas ang dila. Nilapitan niya ito at kinausap. Alam ko na merong nagmamay-ari sa'yo. Sino ang amo mo? Gusto ko lang itanong sa kanya kung bakit hindi kay tinali nang haspang pumasok sa tahanan ko. Hindi na sumagot ang nilalang. At dahil walang mapapala, naglabas ng patalim at saka sinaksak. Patay na ang nilalang. Dumistansya si Mang Tasyo. Inintay na merong lumapit. Ang ganitong uri ng nilalang ay merong nagmamay-ari. Hindi nabigo dahil makalipas ang ilang sandali. May dumating na matanda. Inilagay sa dalang sako ang katawan ng alaga at saka nagmamadaling umalis. Palihim na sinundan ni Mang Tasyo. Hindi niya kilala kung sino ang matanda, pero natunto ng tahanan. Hindi na siya nangahas na pumasok. Inilala ang kalagayan ng naiwan sa bahay. Bumalik bago pa may mangyaring masama. Nabutan si Mina na namimilipit sa pananakit ng tiyan. Kaagad inasikaso. Sa kabutiang palad ay umayos rin. Ganyan talaga ang pagbubuntis. Mapapadalas ang pananakit ng tiyan. Mamamanas ang binti. Minsan pa nga mahihirapang huminga. Ikaw namang Gurang, saan ka ba nagsususuot? Alam mong may kasama tayong buntis eh. Alis ka ng alis. Sinundan ko kasi yung aso. Mainam na yon para alam natin kung namatay ba o buhay upang makapaganda sa susunod na pagsalakay. Ay talagang hinihiling mo pa na sagurin tayo uli. Kapag ikaw nagbilang anghel, ikaw mismo ang ipapakain ko. Ang init naman ang ulo mo. Unawain mo kasing mabuti ang sinabi ko. Hindi yung basta ka na lang sumasagot. Ginagawa mo akong masama eh.
Sandali para may tao sa labas. Puntahan mo nga, Gurang. Naroon sa punog niya, no? Magdala ka ng itak. Para sigurado. Wika ni Aling Melda. Matapos matanaw sa bintana ang anino ng tao sa hindi kalayuan. Pinuntahan ni Mang Tasyo. Naghabulan dahil tumakbo na ang tao. Una pa lamang ay duda na siya. Tama ang hinala dahil makaraan ang ilang sandali. Mula sa pagiging tao ay naging aso. Dinala siya sa masukal na bahagi ng kagubatan. Naalerto ang matanda. Kalaunan ay nagsimulang umatake ang nilalang. Taglay nito ang katawan ng dambuhalang aso. Pero ang muka, may hahalin tulad sa baboy. Nakalabas ang lahat ng ngipin. Nakatayo ang buntot. Matingkad ang tenga. Naghahabaan ang mga kuko. Walang humpay sa pagtulo ang laway. Nanlilisik ang mga mata habang nakatitig sa antingero. Agresibo at walang tigil sa pagsugod. Hindi naman nagpahuli si Mang Tasyo. Pinakitaan ng kalaw. Inilapat sa itak ang bisa ng medalyon. Sa bawat wasiwas, kahit hindi lumapat sa katawan ay umiepekto pa rin. Dito nagsimulang pumabor sa antingero ang pagkakataon. Nang mapansin ito ng aswang, nag-isip ng paraan pero hindi nakatakas. Paghagis ng patalim ay direktang tumagos. Nagpalit ng anyo bilang matandang lalaki. Nagmakaawa sa kanya. Pakiusap. Iligtas mo ako. Hindi ako dapat namatay. Bakyo! Hindi na nito natapos ang sasabihin. Tuluyang dalagutan ng hininga. Napabuntong hininga si Mang Tasyo. Napagtanto na walang dalang kahit anong pangsunog. Sa pagmamadali ay nakaligtaan. Itinali ang katawan ng aswang. Nagmamadaling umuwi para kumuha ng gamit. Pero hindi na nakabalik nang si Paula naman ang nag-inda ng pananakit. Isinantabi ang nilalang. Inuna ang kapakanan ng apo. Nawala sa isip ang aswang hanggang sa lumipas ang gabi. Nawala sa posisyon ng bata. Kaya siguro sumakit ang tiyan mo kagabi. Naayos ko na ang bata pero kailangan mong suriin oras-oras. Huwag ka munang malikot ha. Humiga ka lang o hindi kaya maupo. Huwag tumayo maglakad-lakad ha. Ikaw naman may nahalika. Tignan natin ang kalagayan ng sinapupunan mo. Isa-isang sinuri ni Mang Tasyo ang tiyan ng mga buntis. Malikot ang sanggol sa loob, kaya minsan ay nawawala sa posisyon. Tinutukang mabuti ang mga apo dahil ilang beses nang nahirapan sa paghinga, dulot ng paghina ng baga. Namamanas din ang mga binti sa bawat hapon. Pinausukan niya ng kamangyan. Lumipas ang buwan. Lalong lumala ang kalagayan ng mga buntis. Sunod-sunod ang pag-inda. Nahirapan sa paghinga. Nilagnat. Nagsusuka na rin. Kinutuban si Mang Tasyo dahil hindi na normal ang nangyayari. Nag-orasyon. Na lamang may taong pumataw ng paghihirap. Hindi lang masyadong tumatalab dahil sa depensang nakapaligid. Melda, ikaw na muna ang bahala sa mga bata. May lintik na nanggugulo eh. May pupuntahan lang ako. Si Raulo ka ba? Kita mong malala ang kalagayan ng mga bata tapos halis ka pa. Parating na ang komadrona, dito ka lang. Nagtawag ka eh. Hindi pa naman manganganak yan. Gusto ko lang makasigurado. Para wala nang bisa ang kakayahan mo ah. Nagdududa ka na pala sa akin ngayon. Sakit ah. Pero sige, kailangan din marinig ko anong sasabihin ng komadrona. Sinuri ang mga buntis. Wala namang komplikasyon na napansin ang komadrona. Maging ito ay nagtaka sa pinakitang sintomas ng dalawa. Tasya, Melda, wala kong maramdamang mali sa pagbubuntis ng mga apo niya.
Nasa tamang posisyon ng mga bata. Maayos ang daloy ng dugo. Pero bakit nagkakaganyan? Malala ang sintomas, pero walang kinalaman sa pagbubuntis. Hindi kaya may taong nananakit sa mga ito? May kaaway ba kaya? Wika ni Aling Roberta, ang komadrona. Wala naman ho, bantay sarado namin ng mga bata. Wala kaming nakakaaway eh. Hindi rin naman gumagala. Teka, baka yung mga lalaking nakabuntis sa kanila, binantaan ng mga bata kaya ganon. Hindi, Melda. Parang may ideya na ako sa nangyayari. May kinalaman ito sa aso na sumugod dito, doon sa aswang na tinugis ko. Eh, Diyos ko. Yan na nga ba'y, Tasyo, kumilos ka kagad. Kontrahin mo. Dahil kapag matatagalan pa, siguradong mas lalala pa dito ang aabuti ng mga bata. Wika ni Aling Roberta. Bago malis, itinaas ni Mang Tasyo ang depensa. Naging kampante na rin dahil nanatili sa tahanan si Aling Roberta. May dagdag sa pagbabantay ng mga buntis. Pinuntahan ni Mang Tasyo ang tahanan kung saan nakatira ang nagmamay-ari ng asong tinugis. Tahimik. Walang senyales na may tao sa loob, pero malakas ang presensya ng nilalang. Hinala ng antingero, binuhay ang aso. Makalipas ang ilang sandali, natanaw ang matandang babae. May pasang patay na kambing. Ngumangat-ngat pa ito ng laman. Napapailing na lamang si Mang Tasyo. Tignan mo nga naman lantaran kong gumalaw. Malaman ko lang kung ikaw ang humamak sa mga apo ko. Sabay ko kayong ililibing ng alaga mong sigpin. Pinagmasdang mabuti ni Mang Tasyo ang paligid. Walang kapitbahay. Puro naglalakihang kahoy. Nasa masukal na bahagi ng gubat. Hindi nakaligtas sa pang-amoy ang samyo ng aswang at alaga nito. Maging ang medalyon ay hindi maperme. Labis ang pag-init. Hinabaan ng pasensya. Matyagang nag-intay sa kilos ng matanda. Hindi nagtagal ay napansin niyang bumaba ito sa silong. May ginawa. Nilapatan ng sabulag ang sarili. Lumapit siya at nanood. Malinis ang silid sa silong. Wala masyadong gamit maliban sa dalawang katawan ng saging, mga kandila at meron ding patalim. Nagsindito at saka dahan-dahang sinaksak ang puno. May sinasambit habang ginagawa. Sinikap naman ni Mang Tasyo na maunawaan ang salita hanggang sa mapagtanto na hindi man ang eksaktong tawag pero alam na kamatayan ang aabutin sa taong patutungkulan. Napalingon si Mang Tasyo nang maramdaman ang pagkalmot sa likuran. Sa puntong ito ay muling nakaharap ang aso. Alisto ang manggagamot. Masyadong agresibo ang nilalang kumpara noon. Doble ingat. Ayaw munang matunugan ng may-ari nito na nagmamanman siya, kung kaya't dinala sa ibang bahagi ng gubat ang aso. Sugod ng sugod ang nilalang. Inilapat na ni Mang Tasyo ang bisa ng medalyon sa itak dahil hindi madadaan sa simpleng usalang kalaban. Hindi ka lang ginamot ng amo mo. Binigyan ka pa ng karagdagang depensa. Sige, itodo mo na ang atake mo. Sinalubong niya ito. Tinaga ng tinaga kaso nga lang nakakailag. Tumilapon pa siya ng matamaan. Nagmamadali ding bumangon para madepensa ng sarili sa muling pag-atake. Hindi nagtagal ay napatamaan din. Sunod-sunod na pagsalakay ang ginawa hanggang sa wala ng lakas. Paulit-ulit na tumagos ang patalim. Pinugutan pa ng ulo. Upang hindi na bumalik sa pagkabuhay, binuhusan ng langis at saka sinindihan. Sumiklab ang apoy, eksaktong natupok nang dumating ang may-ari.
Nagmamadaling lumis ng daan si Mang Tasyo. Bumalik sa tahanan ng matanda. Winasak ang kagamitan. Dahil sa lakas ng hangin, maging ang bahay ay kinain ng apoy. Tignan natin kung saan ka tutuloy ngayon. Wala na ang alaga mo. Ang tahanan mo naman ay sunog na. Sigurado ko, maglalakwatsa ka sa kagubatan. Pati mga apo ko bibiktimahin pa. Antingero, hindi mo lang pinatay ang alaga at asawa ko. Maging ang aking tahanan ay winasak mo. Mabuti naman at nandito ka na. Pagbasdan mong maigi na maging abo ang bahay mo. Ngayong wala ka ng titirhan, wala ng kagamitan, wala ka na ring lakas. Hindi ko alam ang dahilan mo para hamakin ang mga apo ko. Pero isa lang ang sigurado, papatayin kita. Jesusa! Bagyang umatras ang matanda. Hindi inasahang makikilala ng antingero. Ngumiti naman si Mang Tasyo. Isa sa pinakaayaw ng katulad nitong aswang ay ang malaman ang totoong pangalan. Paano mong nalaman? Sino ka ba? Mamaya ka na magtanong. Sagutin mo muna ako. Ano ang naging atraso ng mga apo ko para patawan mo ng ganon? At saka, sino ang sinasabi mong asawa? Yung bang nangahas pagkatapos sumugod ng alaga mo? Pinatay mo ang asawa kong si Tibor. Ulang yaka. Ako mismo ang papatay sa'yo. Muling nagpalit ng anyo ang ali. Dire-diretso sa pagsugod. Tinapatan siya ng antingero. Ang mahabang kuko nito ay walang tigil sa paghagupit. Kahit nahihirapan ay sinikap makaatake. Masyadong wais. Nakaisip ng paraan para malinlang si Mang Tasyo. Pagkatapos nitong tumilapon, kaagad nagpalit ng anyo bilang bayawak. Hindi napansin dahil nakasiksik sa mga halaman. Inakala pang nakatakas, pero dali-daling sumugod ng malingat ang antingero. Kaso nga lang sa puntong iyon, nakataas na ang depensa sa katawan, kung kaya't tumilapon uli. Pagkatapos tamaan ng bisa, bumagsak. Bumalik sa orihinal na anyo. Masyado kang kumpiyansa. Akala mo siguro, madaling tapatan ang tangan ko. Wika ni Mang Tasyo. Paikahay kang naglakad ang aswang. Muling bumagsak. Bumalik ang wangis bilang tao. Gusto kong sumbatan ng nanay mo. Maladyos yung pangalan mo pero demonyo ka. Oh, gagapang ka na lang ba? Baka gusto mo tulungan kitang bumangon. Mapatay mo man ako ngayon, sisiguraduhin kong babalikan kita. Gaganti ako. Papatayin kita. Hindi na nakapagpigil si Mang Tasyo. Tinaga niya sa muka. Binuhusan ng langis ang katawan at saka sinindihan. Pinanood niya ito hanggang sa maging abo. Pagkatapos ay nagmamadaling bumalik ng tahanan para malaman ang kalagayan ng apo't asawa. Sa puntong ito, nagsilang na ang dalawa. Hindi maiwasang mapaluha sa biyayang ipinagkaloob ng kaitaasan. Huwag ka nga lumapit. Ang baho mo. Amoy sunog na aswang. Maligo ka muna ron. Wika ni Aling Melda sa tangkang paghawak ni Mang Tasyo sa sanggol. Panira naman tong matandang to. O siya, sige, maliligo na muna ako. Apo ha, alis lang sandali si Lolo. Nakahinga ng maluwag si Mang Tasyo. Malusog ang dalawang sanggol. At ang mga apoy ligtas na rin. Ang sabi ng komadrona, napaaga ang pagsilang ng mga ito dahil sa inilapat na sumpa ni Aling Jesusa. Mabuti na lamang nasira ang mga gamit. Napatay, kung kaya't nakaligtas ang lahat. Ganun pa man, hindi nagpakampante dahil nakapaligid pa rin ang iba't ibang uri ng nilalang. Pinanatili niya ang depensa. Sa paglipas ng mga buwan,
Nagulantang dahil nagkasakit si Nina. Malusog naman sana, pero biglang dinapuan ng hindi matukoy na karamdaman. Binigyan ng lunas ni Mang Tasyo pero hindi sasapat. Masyadong malakas ang puwersang nakaugat sa loob. Melda, parang may mali sa apo natin. May nararamdaman akong sumpa sa kanya. Paano nangyari yon? Aba malay ko. Ikaw ang maalam sa atin sa ganyang bagay. Tapos ako ang tatanungin mo. Hibang ka ba? Alamin mo ang nangyari. Siguraduhin mong matatanggal ang sumpa. Diyos ko, ito na nga bang kinakatakutan ko eh. Ang sabi mo, aswang ang humamak sa kanila. Bakit nagkaganya? Paano kung kakibat ito ng pagpaslang mo sa halimaw? Gawan mo ng paraan, Tasyo. Maawa ka sa apo mo. Binalikan ni Mang Tasyo ang kaganapan sa sandaling nakarap si Aling Jesusa. Naalala niya ang sinabi nitong babalik at gaganti. Natigilan siya. Naganap ng impormasyon kung merong posibilidad. Nang makahanap ng sagot, walang pag-aalinlangan, pinuntahan ang tahanan. Sakto namang nagpang-abot sila. Naabutan bago makalis. Puno ng peklat na sanhi ng pagkasunog ang katawan. Hindi gaanong mamukaan, pero nakilala dahil sa amoy at presensya. Kung alam ko lang na hindi sasapat ang pagpugot at pagsunog sa katawan mo, gumawa pa sana ako ng ibang paraan. Mahusay ka rin sa sabulag. Mahusay ka sa panlilinlang. Mabuti nagkita ulit tayo. May gusto akong ibalik sa'yo. Inilabas ni Mang Tasyo ang sumpa sa wangis ng itim na bato. Nakabalot ito sa sagradong tela. Wala nang bisa dahil sa inilapat na dasal. Tama nga ang asawa ko noong araw. Hindi ka basta-basta matatalo. Pero wala akong balak na tumigil. Papatayin kita dahil marami kang atraso sa akin. Ako pa may atraso. Gayong ikaw ang ayaw tantana ng pamilya ko. Ilang buhay bang meron ka? Para alam ko kung ilang beses ka papatayin. Tumawa lang ito. Bagay na lalong nagpainis kay Mang Tasyo. Hindi nagtagal ay nagpalit ng anyo at saka sumugod. Kaso nga lang mas mahina na ito kumpara sa unang paghaharap. Nabawasan ang kanyang kakayahan. Naging pabor sa antingero kaya walang kahirap-hirap na tinapos. Dumanak ang dugo. Sinubukang pigilan ang kamatayan sa pamamagitan ng orasyon pero kinontra na ni Mang Tasyo. Hindi na. Alam ko na ang pamamaraan mo. Hindi na ako ulit sa dalawang pagkakamali. Kinargahan ng mataas na uri ng orasyon ni Mang Tasyo ang bangkay. Sa pamamarang ito, hindi na muli pang mabubuhay ang aswang. Ito ang huling paghaharap ni Mang Tasyo sa aswang. Sa kabutiang palad, tuluyang nagwakas si Aling Jesusa. Ibinaling ng antingero ang atensyon sa mga apo, lalong-lalo na kay Nina. Patuloy ang gamutan dahil nasalina ng sumpa. Kahit na kontra kagad, nag-iwan pa rin ng iilang mantsa sa loob, bagay na sinikap tanggalin ni Mang Tasyo. Paunti-unti, gumaling ang apo. Lumaking malusog ang mga sanggol. Maging ang ina ay nalampasan ng hamon. Hindi hinayaan ni Mang Tasyo na mawalay sa piling ang mga apo. Inako ang responsibilidad sa pagtaguyod. Hindi naman siya nag-iisa dahil nandyan ang asawa, lalong-lalo na ang kanyang tanga na medalyon. Ito ang naging kaagapay ng matanda. Kontra sa dalawang nilalang, ang mag-asawang aswang. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Raquel.
taong 1970. Capiz. Madaling araw pa lamang naghahasa na ng patalim si Mang Gregor. Pagkatapos ay sisimulan ang pagkatay sa nakalatag na karne sa mesa. Karning hindi sa anumang hayop, kung hindi sa nilalang. Matagal nang ginagawa ni Mang Gregor ang ganito. Lilipas lang ang ilang buwan. Meron na namang hahandusay sa mesa na yari sa kahoy at kawayan. Sa katunayan, may naghahatid lamang sa mga ito sa kanyang maliit na katayan. Ang dalawang binatang mga anak ang tagahuli. Siya lamang ang kumakatay. Tay, meron po kami nahuli ni Kuya Rico. Asbo na masyadong agresibo. Nagkasubukan pa nga ng lakas pero sa bandang huli, napas lang din namin eh. Wika ni Raquel sama. Ibinagsak sa kabilang mesa ang bangkay ng asbo. Malaki. Nagtamo ng maraming saksak sa leeg at tiyan. Sinuri ni Mang Gregor. Inusala ng dasal upang masiguradong hindi na mabubuhay. Inilabas ang punyal at saka itinarak sa puso. Tay, tutulungan ka ba namin? Hindi mo pa natapos yung naon eh. Pwedeng kami na yung kumatay nito. Kaya naman namin ni Raquel eh. Wika ni Rico. Wala ba kayong tulog kaya magpahinga muna kayo. Ako nang bahala dito. Parang hindi niyo ako kilala. Kahit ilan pa yung ibagsak niyong karne, kayang-kaya kong katayin. Sige po tay. Sumasakit na nga yung mga mata ko kasi wala pang tulog eh. Kung may kailangan po kayo, gisingin niyo lang kami. Wika ni Rico. Nagmano muna sila sa ama bago lumabas ng katayan. Nang si Mang Gregor na lang mag-isa, ipinagpatuloy ang pagkakatay. Tinapos ang naunang karne. Sinunod kagad ang asbo. Habang inaalis ang lamang loob, bumungad ang daliri ng tao na hindi natunaw. Kung tutuusin, hindi na bago ang ganito. Dahil magmula ng umpisan ang pangangatay, palagi nang nakakakuha ng parte ng tao sa loob ng kakatahing karne. Tinitipon ng mga ito dahil ililibing pagkatapos. Ang pinugot na ulo ay binalatan hanggang sa bungo na lamang ang naiwan. Idagdag pa sa pagkakatuog sa kawayan kasama ng iba pang koleksyon. Pagsikat ng araw, nagtungo sa likod ng bahay upang ilibing ang parte ng mga tao. Sa kalagitnaan, dumating ang kumpare na isa ring mangangatay, kaso nga lang karne ng baboy at baka ang tinatadtad. Paring Gregor, pagkatag umaga. Oh, ang aga mo naman yatang nagukay. Anong meron? Wika ni Mang Irne. May nahuli lang na daga. Nilibing ko kaysa itapon kung saan-saan, mangangamo yan eh. Napaga kaya ta? Itatanong ko lang sana kung may gagawin ba si Raquel mamayang hapon. Magpapatulong sana ako sa pagkatay eh. Maraming baboy na bibili ng suki ko, kaya kailangan ko ng dagdag tao. Hindi ko alam. Ang mga bata ang tanungin natin. Halika, pasok ka sa bahay. Gising na ang magkapatid ng mga sandaling iyon. Pagkatapos magkasundo, umalis na rin si Mang Irne. Bandang hapon, si Rico na lamang ang naiwan sa tahanan. Umalis si Raquel para tumulong sa pagkatay. Samantalang si Mang Gregor umakyat ng bundok upang mangahoy. Habang naglilinis ng bakuran, nagulat na lamang sa pagbungad ng matandang pulubi. Ngumiti ito pero biglang nahimatay. Nag-alangan sa paglapit dahil sa tindi ng amoy. Saktong bumalik ang ama dahil may kailangang kunin. Nang nasa malapitan na si Mang Gregor, naramdaman ng pulubi ang presensya nito. Naudlot ang pagdadrama. Bumangon at nagmamadaling umalis. Kamot ulo itong sinundan ng tingin ni Rico. Lakas ng tama.
Naimatay tapos biglang kumaripas ng takbo. Natakot yata sa inyo, Tay. Marunong sa pakikipaglaban sa anumang klase ng nilalang si Rico, pero kulang pa ang kakayahan upang tukuyin ang pagkatao ng nakarap. Kaya wala itong ideya na ang pulubi ay isang aswang. Mabuti na lang kamo. May nakalimutan akong dalhin. Dahil kung hindi, baka may masamang nangyari sa'yo. May dugong aswang yon. Bigo ka lang kilalanin eh. Ganon na lamang ang panlalaki ng mga mata ni Rico. Dali-daling pumasok ng tahanan, sabay sugbit ng itak sa tagiliran. Kamuntikan pala ako. Mabuti na lang talaga umuwi kay Tay. Mabuti pang samahan mo na lang ako pabalik ng kabundukan. Maraming kahoy doon na pwedeng ipanggatong sa loob ng ilang buwan. May lubid sa likod. Dalhin mo na rin. Sabay na nagtungo ng gubat ang mag-ama. Masukal pero ginawa ng daanan ni Mang Gregor para dire-diretso ang lakad. Maraming nakuhang tuyong sanga. Naibuhol na lahat-lahat makalipas ang oras. Sa kalagitnaan, nahagip naman ni Rico ang pulubi. Hindi sila nakita dahil nakatalikod sa kanilang gawi. Mabilis itong naglakad sa kabilang direksyon. Kinalabit ang ama. Tay, yun yung pulubi oh. Ano kayang ginawa niya sa isang yan dito sa gubat? Tinignan ni Mang Gregor. Hindi niya tanaw ang matanda, pero nakakaramdam ng kakaibang lakas mula roon. Binunot ang nakatarak na itak. Nagsimulang humakbang. Sumunod ang anak kaso nga lang, natigilan pagdating sa unhan dahil sa dami ng nagkalat na bitag. Huwag na po talaga tayong tumuloy dahil maraming bitag dito. Maling apak mapapahamak tayo. Dito madalas naglalatag ang mga ngaso kaya ganito eh. Susundan pa po ba natin yung pulubi? Nawala na po siya. Napabuntong hininga si Mang Gregor. Hindi na lang din sila nagpumilit. Bumalik ng daan at binalingan ang pangangahoy. Sa muling pagsapit ng gabi lumabas ang magkapatid. Dumiretso sila sa bahagi ng kagubatan kung saan madalas nag-aabang ng mabibiktima ang aswang. Matyagang nag-antay hanggang sa lumitaw ang pulubi. Kunot noong napatitig si Rico. Ilang beses ko nang nakita yung matandang to ah. Sabi ni tatay aswang siya. Sinubukan naming habulin kanina pero hindi natuloy. Sundan natin ngayon? Tanong ni Rico sa kapatid. Kung aswang man yan, ano pang inaantay natin? Halika na, para may mauwi tayo kay tatay. Lihim na binuntutan. Sa masukal na bahagi ng gubat dinala. Parehong nagulat dahil sinandihan nito ang panggatong. Lumuhod sa harapan. Dahan-dahan na winasiwas ang mga kamay, sabay sambit ng mga salita. Makaraan ng ilang sandali nagsaboy ng kung ano sapoy. Umusal uli ng mga kataga. Hindi nagtagal, naramdaman nila Rico at Raquel ang kilabot. Kasunod nito ang dahan-dahang pagrehistro ng itim na hubog mula sa usok. Pumaikot ang nilalang sa matanda. Hindi nasaksihan ang pangyayari dahil umihip ang malakas na hangin, dahilan para mapuwing ang magkapatid. Dahil dito, kinapa ang paligid at saka lumayo. Grabe, buti na lang hindi tayo nabulag. Ang laki ng batong pumasok sa mata ko. Masakit pa nga hanggang ngayon eh. Ang tanong dito, anong klase ng tawang pulubi na yun? Sa tingin mo, ano yung tinawag niya? Yung itim na nilalang, yung pumalibot sa kanya. Parang ngayon ka lang pinanganak ah. Ano pa ba sa tingin mo? Demonyo na yung tinawag ng pulubi. Umaarte lang yata ang pulubi pero ang katotohanan, magdadala ng panganib sa mga tao. Halika, balikan natin. Teka lang Raquel, kung makaasta para may panlaban bukod sa itak. Oo,
Marunong tayong makipaglaban sa aswang kahit napatalim lang ang gamit. Pero hindi aswang ang pulubi. Nakita mo naman ang ginawa niya, di ba? Nagtawag pa nga ng demonyo. Kung si tatay kaya, sigurado kung kaya niyang kalabanin ng matanda. Kakalabanin agad. Hindi ba pwedeng kilalanin muna? Alamin ang mga bagay-bagay. Kilala mo naman si tatay eh. Kapag nakakita ng mali, mabubulag sa ideyang pagpaparusa. Binalikan nila ang ama. Ibinalita ang tungkol sa matanda. Kaso nga lang tinitigan lamang sila. Nagtaka ang magkapatid. Hindi nito ugali ang manahimik. Pagkatapos silang magsalita, bumaling ito sa naudlot na gawain. Sa halip na pagbigyan ng kahilingan, ipinagpatuloy ang paghasa ng mga patalim. Kamot ulo na lamang sina Raquel at Rico. May mali ba sa sinabi natin? Bakit ganun si tatay kung dati? Hindi pa tapos sa pagsasalita, susugod na siya. Ngayon wala man lang reaksyon. May nangyari kayang hindi natin alam? Aba malay ko. Magkakasama naman tayo kaya anong alam ko. Baka nagbago ng pamamaraan si tatay. Baka binago ang nakagawian. Sa halip na susugod ka agad, pagpaplanuhan muna ng mabuti. Hindi ko sinabing hindi nag-iisip si tatay ha. Kung sa bagay, posible naman ang naisip mo. Ano nang gagawin natin ngayon? Lalabas ba tayo uli? Pumunta tayo sa katayan. Tulungan natin si tatay sa pagdispatcha ng mga basura doon. Sa halip na bumalik sa pag-aabang ng aswang, inatupag ang nagkalat na parte ng kinatay, katulad ng balahibo at buto. Itinambak sa nakahandang hukay. Sinunog muna bago tinabunan ng lupa. Pagkatapos ay inantay ang ama. Pinagmasdan lang nila ang kilos ni Mang Gregor. Kasalukuyang tinatadtad ang kalahati ng asbo na hindi natapos sa nagdaang gabi. Hiniwa ng pinong-pino, giniling ang iba. Pagkatapos ay inipon sa isang lagayan. Nakailera sa tabi ang mga garapon na pinagsidla ng laman. Tumulong sila sa pagbabalot nito. Dahil sa susunod na balik ng kaibigan, dadali ng mga ito, ihahatid sa patutunguhan. Sa katunayan, nagsisilbi lamang ng mga ngatay ang mag-ama. Ang nilalang na makakatay ay binabalik sa kani-kanilang angkan, pero ginigiling ang laman. Magsisilbi itong paalala sa kasamaang dulot sa mga tao. Sa kabutiang palad, wala pa namang naganap sa kanila para gumanti. Naging kampante ang mag-ama, kaya pinagpatuloy nito ang gawain. Nung huli kong punta, naghukay kayo. Ngayon ding nakabalik na ako. Kumusta pala ang buhay rito? Wika namang Dado sa magkapatid. Dali-dali namang sumalubong sina Rico at Raquel para magmano. Parang mas tumitindig tayo ngayon, Tiyo. Ang gwapo ah. Ang tagal niyong nawala. Alalang-alala kami. Gusto ka sanang hanapin ni tatay eh. Pero nagpalipas pa muna ng ilang araw. Kung bukas hindi ka pa nakabalik, siguradong hahanapin ka na namin. Ano po bang nangyari? Nasaan ba ang tatay mo? Mainam na pag-usapan nating lahat. Doon tayo sa loob. Naging masensinan ang naganap na usapan. Tinalakay ang lahat ng ginawa, lalong-lalo na ang pangangatay. Ang huling binisitang angkan, nagkaroon ng ideya sa kanilang kilos. Hindi kagad umuwi si Mang Dado para hindi masundan. Mukhang dapat muna tayo magpalipas. Ipagpaliban muna ang operasyon. Hindi ko alam na ang na nahuli nating aswang ay may matindi palang galit sa mga albularyo at maggagamot. Lalong-lalo na sa manunugis. Ayon, pagkatid ko ng regalo, yung giniling na laman ng kaanak, sumabog ang galit. Hindi ako nagpakita, pero meron silang pamamaraan eh. Natunto ng dinaanan ko, kaya lumihis ako muna para iligaw. Kaya nga ako natagalan sa pagbalik eh. Wika ni Mang Dado.
Kung gano'n, itatapon muna natin yung nasa garapon. Mangangamo yan kapag tumagal pa. Rico, Raquel, kayo na ang bahalang mag-dispatch siya sa mga laman. Habang ginagawa ng magkapatid ang inutos, nagpatuloy sa pag-uusap ang magkumpare. Pare, maiba tayo ha. Alam kong malapit kayo magkaibigan ni Erne. Pero sana, wag mo nang ipairam ang mga anak mo. Hindi naman sa pangengialam, pero masama ang kutob ko sa kanya. Noong umalis ako para maghatid ng regalo sa angkan ng nakatay nating aswang, nakita ko siya. Nakikipag-usap sa isang matanda na may dugong, alam mo na. Pinakiramdaman ko rin siya. Parang merong nakaugat sa kaloob-looban. Ang punto ko lang, makaiwas tayo sa posibleng mangyari. Mahirap na kapag nahuli tayo. Napatitig si Mang Gregor sa kumpare. Napatango na lamang dahil kung tutuusin, ito ang may mas alam pagdating sa ganitong bagay, lalo pat isang antingero at orihinal na manunugis. Kinabukasan nagsama sa bakuran para sa kaunting salo-salo, kaarawan ni Mang Dado. Nag-ihaw ng manok, nagluto ng mga putahe, kaunting inuman. Sa kalagitnaan ng pagsasaya, may biglang bumagsak sa mesa. Pagtingin ay putol na braso ng tao. Naalerto ang lahat, kanya-kanya sa paghugot ng panlaban. Kung sino ka man, masyado kang bastos ah. Nagkakatuwaan kami rito, pero bigla kang nambubulabog. Baka gusto mong turuan kita ng leksyon. Magpakita ka, huwag kang maging duwag. Kalmahan nyo lang. Baka gustong makipagkaibigan. Oli ka dito, sumalo ka sa amin. Hindi kami basta-basta nangangatay kung magkakasundo naman tayo. Umikot sa likod sina Mang Gregor at Rico. Nasipat nila doon ang anino ng aswang. Dali-daling tinambangan, nahuli kagad. Iginapos ito sa upuan gamit ang lubid na mula kay Mang Dado. Nilagyan ng orasyon upang sapilitang bumalik sa anyong tao. Hindi nagtaka ang mag-ama sa pagbungad ng matandang pulubi. Mas nagulat si Mang Dado dahil galing ito sa angkan na huling binisita, ang sumunod na pilit iniligaw. Paano ka nakasunod? Lumis ako ng daanan. Sumuot kung saan-saan para mailigaw kayo. Hindi matunto ng tahanan. Paano ka nandito? Siya yan. Yung matandang nakita namin ni Raquel sa gubat. Nagritual. Nagtawag ng demonyo. Minsan na yung nagpunta rito eh. Ano pa bang inaantay natin? Di katayin na natin yan. Ito rin ang aswang nakausap ni Mang Erne. Kaya binalaan kita, paring Gregor, na wag mo nang ipairam ang mga bata sa kanya dahil baka may binabalak. Hoy, pare, parang masyado ka naman tahimik. Napalunok si Mang Gregor. Napahugot din ng hininga. Ang totoo ay kilala niya ang matanda. Ang ginang na kailanman ay hindi kayang kalimutan. Para maliwanagan ang lahat, siya na ang nagpaliwanag. Mabibigla kayo. Pero nanay ko siya. Iniwan ako matapos niyang mahawan. Akala ko, hindi na magkikita pero ito. Nahuli pa natin siya. Isa ng banta. Ano man ang maisip niyong gawin, walang problema sa akin. Sa pagtatapat ni Mang Gregor, namayani ang katahimikan. Nagkatinginan sina Mang Dado, Rico at Raquel. Naintindihan ng magkapatid ang reaksyon ng ama nung gabing sinabi ang tungkol sa pulubing matanda. Wag na lang muna nating galawin. Igalang natin ang desisyon ng ama nyo. Kung tutusin, biktima lang din ang matanda. Kagaya ng sinabi ni paring Gregor na hawaan lang ito.
Nilapatan na lamang ng ritual ang matanda upang pansamantalang mawala ng malay. Sa kabilang banda, tahimik na nakatitig sa kawalan si Mang Gregor. Sumikip ang dibdib habang sumasagi sa isipan ang nakaraan. Kahit ngayong matanda na, meron pa ring pangungulila sa ina. Gayunpaman, matagal na ring tinanggap ang katotohanan na hindi na ito babalik sa normal, lalo na ang posibilidad na tutugisin. Tay, hindi ko alam na ganun pala ang kwento. Kung ano man ang magiging pasya nyo, susuportahan po namin. Kung tutusin, lola namin siya. Opo, Tay. Ipagamot po natin si Lola. Si Tio Dado hanggang tumulong sa... Hindi na magagamot ang matandang yon. Matagal na siyang aswang. Marami na ang nakaing laman. Kung gusto nating matigil ang kasamahan niya, kamatayan ang solusyon. Nagkatinginan ang magkapatid. Hindi inasahan ang sagot ng ama. Tanging pananahimik na lang din ang nagawa dahil walang sapat na lakas para suwayin ito. At isa pa, aswang ang pinag-uusapan. Nagkasundo ang magkumpare. Hindi na rin nais ni Mang Gregor na manatili sa tahanan ng matanda kahit nasabihin pang ina niya ito. Masama man kung ituring ang naging pagpapasya, ito ang sa tingin na tama. Kinagabihan, pinagandaan ang planong pagpaslang. Nangihina na rin ang matanda dahil sa inilapat na pangontra. Buntong hiningang tinignan ni Mang Dado ang kumpare na nasa malayo ang titig. Psst, pwede naman nating pakawalan Tapos lapatan ng orasyon para hindi na mapadpad dito. Hindi madaling saksiyan ang kamatayan ng magulang. Naranasan mo na ang paungulila at sakit at pagtalikod niya sa iyo noon. Tapos ngayon pare, nakita mo ulit kaso aswang na, hindi ba? Mag-isip ka muna. Naiintindihan ko ang punto mo. Walang sino man ang magpapasya sa kamatayan ng tao kung hindi ang pagkakataon lamang at ang Diyos. Pero sa ganitong usapin, iba to. Kung papakawalan natin siya, malaki ang syansang babalik lang siya sa nakagawian. Papatay at mambibiktima. Anak niya ako. Ina ko siya. Pero ang katotohanan, isa siyang aswang. Hindi natin pwedeng baliwalain. Napabuntong hininga si Mang Dado. Bumalik sa pwesto. Kumuha ng patalim. Hinanda ang dasal na siyang tatapos sa matanda. Sinimula ng proseso dahil nangihina na rin. Walang kahirap-hirap na winakasan ng buhay. Nagtamo ng saksak sa liig at dibdib. Pinutol ang mga ugat upang makasigurado. Pikit mata si Mang Gregor. Bumigat ang dibdib. Ngunit nagkaroon ng kapayapaan sa isipan dahil hindi na mahihirapan ang magulang. Agresibo man ito bilang aswang, pero mababakas sa mga mata na hirap na hirap. Sa pagkakataong ito, hindi kinatay ang katawan. Ginalang bilang tao. Binihisan, inayusan, binigyan ng maayos na libingan. Pinagluksaan, kagaya ng normal na yumaong nakaburol. Pansamantala munang itinigil ang operasyon na pangangatay ng aswang. Makalipas ang ilang araw saktong nakabawi sa pangyayari, meron silang sunod-sunod na natanggap. Mga putol na parte ng tao, parehong-pareho sa pamamaraan ng pagbabalot na ginawa nila sa paghatid ng kinatay na laman sa angkan ng nahuling aswang. Nakatunog na sila. Binabalik sa kanila ang ganitong gawain. Paring Dado, nagkaroon na ng resulta ang operasyon. Parang nagkasundo na maangkan. Gumaganti sila sa paraan natin. Huwag kang mag-alala. Wala tayong uurungan. Total gumaganti na sila Kung hindi sila mambibiktima, wala tayong makakatay. Lumusob ka mo sila dito
para sabay natin silang iligpit. Alisto ang magkapatid. Si Rico ang nakatingin sa bakuran. Si Raquel naman ang nagbabantay sa likod. Ilang sandali pa, nabulabog ang lahat sa sunod-sunod na pagbagsak ng bagay sa bubong. Ang bahaging nipa ay nawasak. Lumusot ang putol na bahagi ng tao. Dali-daling lumabas si Mang Dado at Mang Gregor, pero walang naabutan. Masyadong malinis ang paligid para makahanap ng aswang. Sinusubukan nila tayo. Maging alerto ang lahat. Talasan ang paningin at pandama. Dahil baka susugod na lang sila ng biglaan. Lumipas ang ilang araw bago merong nambulabog. Sa pagkakataong ito, malaking kahon ang pinadala, puno ng dugo. Parehong napabuntong hininga ang magkumpare. Sinasagad na nila ang pasensya ko. Kaunti na lang, ako mismo maghahanap sa kanila. Saang sakop mang magtago mga yan, pupugutan ko sila ng ulo. Gamitan mo ng ritual. Hanapin natin sila bago pa lumala ang mga pakulo. Yan din ang naisip ko eh. Sisimulan ko ang ritual. Humanda kayo dahil sila ang papalapitin natin. Nasa bakuran si Rico at Raquel. Bantay sarado ang paligid. Kagad tinigdan ang bahaging kumakaluskos. Habang tumatagal bumibigat ang hangin, sinakop ng nakakasulasok na amoy. Sinundan ang direksyon ng pinagmulan. Bumungad ang parte ng tao sa damuhan. Rico, punta mo sina tatay. Mukhang nandito na sila. Binaybayang damuhan kung saan may bakas ng dugo. Pagdating sa unahan, hindi makapaniwala sa bumungad. Grupo ng mga aswang na wangis ng aso. Nakailera ang mga ito. Nakahanda sa pagsalakay. Ilang sandali pa, lumabas ang isang matanda. Kumusta bata? Hindi ko alam. Malaki na ang apo ni Gloria. Ikaw rin yung asintadong dumalis sa kaanak kong asbo. Pinadala niyo ang laman bilang regalo. Maging si Gloria ay pinatay niyo rin. Mga walang awa, walang iya. Maging kadugo ay pinapaslang. Sino ka ba? Ano bang alam mo sa nangyayari? Mahina ba ang kukote mo? Intindihin mo ang sinasabi ko, bata. Nga pala, nasa ng magaling mong ama, yung pakialamerong antingero. At bakit? Anong gagawin mo? Sasabihin ko lang ha, isang pagkakamali na hamunin sila. Nagsanib puwersa si tatay at tiyo. Tumawa ang matanda sa sagot ng binata. Ganun ba? Walang problema. Tawagin mo sila. Sabihin mong may matandang naglakas ng loob na maghamon sa kanila. Hindi mo kami mauutakan, tanda. Nagyayabang ka lang naman kasi may dala kang alipores. Pero ayos lang din. Mauuna kang bubulagta kaysa sa mga kasama mo. Hoy tanda, huwag kang pumatol sa bata. Kami ang harapin mo. Wika ni Mang Dado nakakarating lang. Nakasunod si Mang Gregor. Nagulat nang makita ang matanda. Tignan mo nga naman. Nagkita tayo sa wakas, Gregor. 7 anyos ka pa lang siguro nung huli kitang makita. Maraming taon na ang lumipas. Matanda ka na ngayon. Ito ba ang mga anak mo? Mukhang matapang sila. Hindi ko alam ang pangalan mo pero kilala kita. Ikaw ang pesing nagyanggaw kay Nanay Gloria. Nang dahil sa'yo naulila ako. At ikaw rin ang dahilan kung bakit napas lang namin si Nanay. Lahat kasalanan mong hayop ka eh. Ganun ba?
Hindi ko nakasalanan na madaling malin lang si Gloria. Pero para malaman mo, mahusay siya sa pambibiktima. Siya nga ang mas maraming nauwi sa tahanan ko kumpara sa iba ko pang nasasakupan. Kaso nga lang, hindi ko na siya mapakinabangan. Pinatay ng sariling anak. Bumigat ang paghinga ni Mang Gregor. Humigpit sa pagkakahawak ng itak. Kung ganon, ikaw pala ang sumira sa buhay ng ina ng kaibigan ko. At kung hindi ako nagkakamali, ikaw ang nagpapadala ng katawan ng tao dito sa tahanan. Matalino ka rin pala. Kaya siguro, nauhuli mo ang lahat ng aswang natutugisin. Naturuan din ang tamang pamamaraan ng mga binata. Tignan natin kung magagamit niyo ang talinong yan. Walang pasabing inutusan ng matanda ang aso na sumugod. Alisto ang lahat. Sinalubong ng taga kaso lang nakakailag. Napuruhan si Rico ng matamaan ng kalmot sa muka. Dali-daling inutusan ni Mang Dado si Raquel. Asikasuhin ang kapatid. Ako nang bahala sa pesteng to. Pare Gregor, ilayo mo na ang mga bata. Sabay nating lalabanan. May atraso din sa akin na matandang yan. Masyadong mataas ang tingin sa sarili. Baka mapahiya kayo. O siya mga bata, Sugurin ang dalawang yan. Pagpira-pirasuhin ang katawan. Pasimpleng naupo sa tabi ang matanda. Hinayaan ang kasamang aswang na sumalakay. Hindi mahirap para sa magkumpare ang ganitong laban. Ilang beses nang nagtagumpay sa mga inkwentro. Si Mang Dado ang naglapat ng dasal, samantalang si Mang Gregor ang tumatapos sa pamamagitan ng pagpugot ng ulo. Hindi nagtagal, humandusay ang lahat. Eto lang ba yung dala mo? Kung meron ka pang kasama, ilabas mo na para isang patayan na lang. Hindi nagulat ang matanda sa mabilisang pagkatalo ng mga alaga. Tila alam nito ang patutunguan ng laban. anong iningiti mo, tanda? Kung ako sa'yo, magdasal ka na. Dahil ikaw ang isusunod namin. Nanatiling nakangiti ang matanda. Tumawa na rin makalipas ang ilang sandali. Naalerto si Mang Dado dahil may sumasabay sa pagtawa nito. Hindi nagtagal, lumitaw ang itim na elemento sa likod. Napakunot ang noo ng antingero dahil hindi matukoy kung ano ito. Anong klaseng mukha yan, antingero? Huwag kang mag-alala dahil mamaya makikilala mo rin. Kaibigan, ikaw nang bahala sa dalawang yan. Sumugod ang elemento pero hindi magawang makalapit. Sa unang pagkakataon inilabas ni Mang Dado ang tinatangang gamit. Inihagis dito, dahilan para mapadaing at maglaho. Napatayo ang matanda, hindi makapaniwala sa nangyari. O ikaw naman ngayon ang nagulat. Masyado ka kasing mayabang eh. Tignan mo, ikaw rin ang kinain ng sariling salita. Sandali lang. Bakit ganong kahina ang gabay kong elemento? Gloria, pinakailaman na naman ni Gloria. Buwisit na matanda, sinira ang plano ko. Kunot noong napatitig si Mang Gregor sa matanda. Nagbalak pa itong tumakas pero hindi nagawa ng tagain. Humandusay ito. Tumalsik ang dugo mula sa nabiyak na ulo. Ibinuhos dito ang galit. Tinaga ng tinaga hanggang sa mahiwalay ang bawat parte ng katawan. Muling nagbukas ang katayan ni Mang Gregor, kung saan ang bangkay ng matanda at ng mga asong halimaw ang kinakatay. Balik sa nakagawian, maayos na inilalagay sa garapon ang tinadtad na laman. Kagad inihatid ni Mang Dado sa balwarte ng yumao. Kung ganun pala, mabuti si Lola Gloria sa atin.
Yung tinawag niyang demonyo, gabay pala ng matanda. Hindi namin nakita kung anong eksaktong nangyari. Pero dahil sa sinabi nun, baka nilapatan ng kung ano ni Lola. Kaya hindi na nagamit ng kalaban natin. Yun din ang naisip ko eh. Kahit pala ang taong naging halimaw, hindi pa rin nakakalimot. Naalala tayo ni Lola Gloria sa kabila ng katotohanan, nakasabwat niya ang matanda. Ang pagpapakita niya sa atin ay babala pala. Hindi lang natin naintindihan kagad. Si Manong Gregor sa kabilang banda. Mabigat ang kalooban. Piniling wakasan ang buhay ng ina kaysa alamin ang buong kaganapan. Tinigil na ang katayan, isinarado at kinandado. Si Mang Dado naman ay nagpaalam. Babalik na sa probinsya para ipagpatuloy ang tungkulin bilang manunugis at antingero. Nang dahil sa kaganapang iyon, nagmarka sa pamilya. Huwag kagad magpadalos-dalos sa sitwasyon. Unawaing mabuti ang lahat ng bagay bago gumawa ng aksyon. Ito ang aral na kanilang natutunan sa katayan ng aswang. Naranasan mo na bang makulam? Naniniwala ka ba sa kulam, barang, tigalpo, palipadhangin, usog, o namang masamang uri ng sumpa? Nararamdaman mo ba yung senyales, mga kabayan? Pananakit ng tiyan na hindi normal, pananaginip ng kung ano-ano. Tas minsan nakakita ka ng mga anino sa gilid ng visions mo. O hindi naman kaya, kabayan, nagkaroon ka ng kagalit na alam mo na meron talagang gagawing masama sa'yo. Pwede mong subukan ng habak de bala, mga kabayan, from Likha Merchandise. Kontrakulam, barang, tigalpo, palipadhangin at usog o anumang masamang uri ng sumpa. Gawa to sa totoong bala ng baril na nilagyan ng 6 na sangkap ng 6 na antingero. Sila nagkonsagra, sila nagbasbas sa gamit. Buhay na to, mga kabayan, susuotin na lang. Gawa to sa totoong bala ng baril, mga kabayan, kaya huwag yung dadalhin sa airport. Pero pwede to sa barko, pwede to sa mall. Kung nangangailangan ka ng pinakamalakas na gamit na depensa espiritual na mula sa Likha Merchandise, pwede mong subukan itong habak de bala. Kung interesado ka, isearch lang ang shop ng Likha Merchandise. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay.